Yes. Matay ko, te. Bakit masama ang paghiganti sa kapwa at nagkasala sa iyo? Bakit masama ang paghiganti? Kailan na ako? Bakit masama ang paghiganti sa kapwa? Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ako ang magiging mananang para sa araw ito. Ang pagkakamali ako ay bakit masama ang paghiganti sa kapwa at nagkakasala sa iyo? Bilang may kasalanan sa akin, masama talaga ang pagkatawa ng hindi nag-isa ay nakakasala sa inyo. Hindi naman nila ba? Ang Panginoon nga ay hindi nag-isa, nagkasala sa kanya. Tayo pa kaya ang tao lamang. Kaya ang tao lamang ang kanyang iiwan. Kaya kinakailangan ito ay kasalanan sa ating tao. Kinakailangan natin siyang patawarin at huwag tayong mabigat. Dahil alam naman natin ang Taiwan ba? Kapag ang Taiwan na ang ikaw kumilos, hindi talaga ito makatamaan talaga ang tao na nakasala sa iyo ng ibig. Kaya kapag hindi talaga tayo mag-alala sa nakakasala sa atin. Kapag totoo naman talaga ito, naghiganti sila sapagkat masasaktan ko nilang kadamdamin at parang hindi na nila kaya ang sakit na kanilang nararamdaman pero sa akin ang naghiganti. Kaya sa akin talungkasok ay dapat hindi ka maghiganti sa kapwa o sa mga tao na nakakasala sa iyo. Dahil ito, okay kasi maraming tao gumagawa nito. Kaya alam natin na One? Ha? One day? Shooting? ano man na to? Ano saan na to? Epos na? Bakit natatakot ang taong Post na sa mamatay? Facebook? Ano po sa Facebook? Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Binibining Jean Calas Mengar. At ang nabunot ko na paksa ay ang una. Ito ay ang kung bakit natatakot ang tao na mamatay. Bagit naman natin sa mundo ay wala talagang permanente. Maski tao, hayop, o mga bagay ay may katapusan. Ang kamatayan, ito po ay ang katapusan ng buhay ng isang organismo. Maaari ito maging maraming dahilan, kagaya na lamang ng aksidente, ng mga malubhang sakit, katandaan at lalong-lalo na ang mga kalamidad. Kagaya na lamang ng nararanasan natin ngayon na kung saan merong bagyong dumaan at merong mga matinding pagbaha ang naidulot ng bagyo na kung saan maraming buhay ang nawala dahil dito. Sa mundo, may dalawang uri ng tao. Ito ay ang taong may takot na mamatay at ito rin ang mga taong handa na mamatay. Merong mga dahilan kung bakit natatakot ang tao na mamatay. Unang-una na rito ay natatakot sila na maiwan ang kanilang minamahal dito sa mundo sapagkat batid nila sa kanilang sarili na hindi pa kaya ng kanilang mga minamahal na maging dependent o na tumayo sa kanilang sariling mga paa. Kagaya na lamang ng mga bata na naiwan ng maaga ng kanilang magulang dahil sa aksidente o mga trahedya na kung saan ay hindi kagustuhan ng kanilang mga magulang na mawala ng maaga. Nang sa gayon ay parang natatakot ang kanilang mga magulang na mawala ng maaga dahil alam nila na hindi pa kaya ng kanilang mga anak sapagkat musmus pa ito na tumayo at mabuhay sa kanilang sariling mga paa. Pangalawa ay meron pa silang mga pangarap o mga bagay na gustong makamit o gustong magawa dito sa mundo. Kagaya na lang ng isang estudyante na gusto pang maging guro sa hinaharap, ngunit sa kadahilanan ng aksidente o sa trahedya ay maaga itong nawala. O di kaya isang tao na gusto pang pumunta sa ibang lugar nang sa gayon ay makita niya ang kaniyang pinapangarap na lugar, mapuntahan niya ang kaniyang pinapangarap na lugar. Ngunit sa kasaluang pala ay maaga siya namatay. Iyan ay isa sa mga kinatatakutan ng mga tao na kung saan ang iba ay natatakot na mamatay ng maaga o natatakot sila na mamatay ng maaga dahil merong mga gawain o merong mga kinakailangan gawin pa yung bukan nila nagagawa. Ang kamatayan ay hindi natin basta-basta malalaman kung kailan ito dahil sa ating buhay. Kinakailangan tayo ay manalig sa ating may kapal at kinakailangan na tayo ay magtiwala sa kung ano ang nais niya maging o nais niya ano sa ating buhay. Yun
Yun lamang po at maraming salamat. Ano ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng kasintahan habang nag-aaral pa? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Gracial Mangal at ang nabunot ko pong paksa sa aking pagtatungpad ay pagtungkol ano nga ba ang benepisyo sa pag-aaral kapag may kasintahan. Para sa akin, ang pagmamahal o pagkakaroon ng kasintahan ay maraming benepisyo sa ating buhay, lalo na kapag ikaw ay nag-aaral. Para sa akin, bilang isang tao na may kasintahan, ang unang benepisyo sa pagkakaroon ng kasintahan ay ay merong tao magsosuporta sa iyo sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng mga gagawin mo sa buhay. Halimbawa na lang kapag ikaw ay naging parte ng student government. Siyempre kapag parte ka ng student government ay ikaw ay marami kang ginagawa, marami kang inaasikaso sa opisina ninyo sa student government. Siyempre, ang iyong kasintahan ay magsisilbing inspirasyon mo para ipagpatuloy kung ano nga ba ang gusto mo at kung ano nga ba ang ginagawa mo. Ang pagkakaroon ng kasintahan kapag ikaw ay nakaparte ng mga organisasyon sa eskwelahan ay sila ang nagiging rason para i-push mo pa at pagbutihan mo pa ang iyong pag-aaral at pagiging parte sa iyong organisasyon. Ikalawa, kapag meron kang kasintahan, syempre ay may tutuloy sa iyo sa mga gawain. Kasi sabihin na natin kapag may assignments ka or meron kang mga scrapbook na work, scrapbook, portfolio, o di kaya iba't ibang proyekto ay maaari kang magpatulong sa kanila. Halimbawa na lang ang pag-editing, o di kaya pagpapadikit ng mga pictures, o di kaya pagdidisenyo. Yan ay isa sa mga tulong. At syempre, bilang isang taong may kasintahan, ay naranasan ko rin na alagaan ng iyong kasintahan kapag nagkakasakit ka dulot ng maraming araw ng pagpupuyat sa eskwela. Diba? Kapag nasa eskwela ka, syempre magpupuyat ka para mag-review sa iyong mga paksa, ay pagkatapos, nagaya ko lamang, pagkatapos ng isang linggo ay nagkasakit ako at ang aking kasintahan ay siyang naging isa sa nag-alaga sa akin. Iyon ay isa sa mga benepisyo. Para sa akin kasi ang pagmamahal o di kaya pagkakaroon ng kasintahan ay hindi lamang isang distraction sa pag-aaral. Isa itong bagay o isa itong makapulong pangyayari sa ating kolehiyo o sa ating buhay na kung saan hindi lamang ito nagbibigay ng distraction, kundi nagbibigay din ito ng inspirasyon na magpatuloy ka at gawin mo ang lahat para makapagtapos ka at ito rin ang magiging daan upang hindi masayang at hindi manghinayang iyong mga pamilya at sabihin na hindi siya nakapagtapos kasi nagka-jowa siya or may kasintahan siya. Dapat hindi ganun. Dapat bilang isang tao ay gawin natin ang lahat para makapagtapos tayo at makakuha tayo ng magandang kinabukasan sa hinaharap nang hindi nila bibigyan o hindi sila nanghihinayang kahit pinayagan nila tayo magkaroon ng kasintahan. Yun lamang po at maraming salamat.